Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Gina. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Kay Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Party. Kaya kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa pista Party. siya sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Gina. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, huling battle review natin sa Bargain. So kung i-check nyo yung channel natin, sunod-sunod yon 5 battle ng Bargain. So far 5 pa lang 5 pa lang yung uploaded sa channel ng Bargain. So sa mga susunod, re-reviewin din natin yan. Pero ipon muna tayo. Siguro ipon tayo ulit ng mga 5 battles dyan sa sa Bargain. Para by 5 yung review natin dyan. Okay? Pero ito malupit. Guys. Sa 4 na na-review ko, wala akong tinama doon. Diba? Wala akong tinamang boto. 'Di ba? So, recap lang tayo kasi ito naman na yung last na review natin sa Bargain Kasi mag dudurugan dos na tayo after neto. So, ayun. Recap lang tayo. Unang battle na ni-review ko sa Bargain is yung Calix versus Marcong Bungo. So, ang ganda pa ng explanation ko doon, ang ganda pa ng pagkaka-breakdown ko, tapos promo pala. So, medyo na ako doon. Hindi ko akalain na ipopromo yun ni Sinyo. Pangalawa, Saintino Maxis. Ayun talaga pre. Saintino talaga yung boto ko doon. So, yun, na-explain ko naman, na-review ko naman yung panoorin nyo na lang. So, ayun. Shoutout kay Maxi, syempre. Hindi ko naman dinidisregard yung pagkapanalo niya over Saintino. Ano ko lang naman, sa preference ko lang na para sa akin Saintino yun. Pero props kay Maxis, okay? So yun. Tapos pangalawa, yung Exhibit versus Ald. Alam ko ang boto ko dun kay Ald Tapos ang panalo sa Exhibit. 'Di ba? Tapos yung last naman, eto, yung last, yung Yobeg versus Gem Esta. Ang boto ko naman doon, Yobeg, tas ang panalo si Gem Esta. So, hindi ko na alam kung ano nangyayari sa mundo. Hindi ko na alam kung bakit ayaw ng Bargain sa mga opinion ko, sa mga boto ko. So, taliwas di ba? May mga nakakaparehas tayo na boto sa Moto, sa Pulo, sa FRBL, sa Flip Top. Di ba? Ako nga, tuwan-tuwa nga ako kapag mayroon akong kaparehas na boto Pero pucha, dito sa tatlo, hindi na natin isasama yung promo battle. Sa tatlong battle na review ko, na judge siya, wala pa akong tinama. So, grabing bargain to. So, ito yung huling battle na re-review natin, T-Dre versus Gave. Hindi ko pa rin alam kung sino yung panalo dito. And, ayun, tignan natin kung tatama ba yung opinion natin sa battle na to. So, umpisa na natin to guys. Game. Full, unang banat para kay Gabe. Yo, magandang gabi. Ako'y walang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit handang makipagpalitan ng kaalaman. Anong maging resulta at kalabasan, babauning aral pagsusulit na inilalaan. Marahil na antalang iyong pagparito, baka sa tindig mong hindi ka preparado. Pulidong enerhiya nilalaman, malaman pahina ng aking bokabularyo. Pagsuong pangat sambulat ni lahat, batain man hindi sukat ang ating edad. Simulat 13 anyos, naghahasana sa papel, binuo aking abilidad. Kung sukatan kapasidad, naglalakbay ang utak sa nakaraan at hinaharap. Naway mapagtanto nyo, naway mapagtanto mo, nasa harap mo ngayon ng malaking banta at babala.
Sa bagay, hindi nakapagtataka. Sadyang hindi mo inaasahan aking pagpanik. Ngayon magsimula kang humakbang palabas habang nakatarak sa talumpaan mo ang mga tinik. Paliliyabin ko pagkatao mo hanggang sa hindi ka makapikit. Aalisan kita ng emosyon, pag-iisip, ang parte na yon ang pinakamasakit. Hindi ko ninanais na mandami ng kung sino-sino para makuha palakpakan at sigawan ng mga tao. Likas at natural, pinaghirapan, pinatibay ang elemento, instrumento ng aking talento. Sumabay ka't makipagdikdikan ako'y hindi mapipigilan. Paggigilan ngayon tayong dalawa ang naririto. Kayo mismo nakasaksi ng pinilas, piniraso, dinurog, iiwanan kong abo. Ito ang unang bahagdan, magbibigay yan nagsasahig, magdudulot ng paralysis mo habang katawan mo'y nanginginig. Dilubyo sasapitin sa oras na to, magmamarka mga tinig ko na galing sa bibig. Mula sa aking pagpanig sa pag-usad mo'y pinahirapan ka ng tinig. Sinunog ang buhay habang hindi ka makapikit. Inalisan ng emosyon, pag-iisip, ang parte nga ba na yon ang pinakamasakit? Pwes, sa paglipas ng oras, panahon, dekada, walang matatamong pamamahinga sapagkat dilat kitang pinatay at hindi ka pinapikit. Pikit. Tatanggalan ng talambuhay sa sarili mong pamumuhay. Didikdikan ng paksang nagsasaad ng kilos, subalit brutal, mga alin, tuntunin at patnubay. Sa ruro ko isasabit, ilalagay iyong bangkay at sasapit ng liwanag, di maipipinta mga kulay. Embalsamador, bahala maglinis, sa laman loob mong nangangamoy sa lapag, nakakalat, nakahandusay. Yuyurakan, gagapiin, taong makikiramay sa tinakdang pagluluksan ng iyong pagkamatay. Unang istansa, nagpapakilala ang 20 anyos tumungtong dito nakikidigma. Ikalawa, aking pagdating nagbabadya, naghahatid sa inyo ng babala. Ikatlo, karapat-dapat mong sapitin ang pangyayari't magluksa, basura ka. Ikaapat, ikagagalak mo akong makalaban sapagkat ang pakikipagdagisan sa akin ipakita mong tunay at musika. Ikalima hanggang 8, malinaw na malinaw, walang dapat ikalito. Balik tayo sa una kung saan ang kauna-unahan kong pagdalo. Masakit sa'yo dahil ito, unang karanasan sa laban. Ikaw inihain at kinain, ngunit bitin ang laman. Di na kailangan gumamit ng sandata dahil una hanggang 8. Malinaw na malinaw, direkta kitang paslang kada segundo, minuto. Ito'y oras ng pagsundo. Oras mo na. Galing! Tang ina. Pinatapos ko talaga siya. Ang daming pumapasok sa isip ko, mga katunog niya. Una kong narinig, si Yuri Dope. For sure naman, kilala si Yuri. Diba? Ispatan nyo rin pala yun, no? Yuri Dope, mali. Vicente, fit Yuri Dope, yung linlang. Ispatan nyo yun, guys, at tignan nyo yun sa pinakadulo. Sound tripin nyo kung gusto nyo. At, ano ako doon? Yung clothing natin na JNN clothing nandun yung logo natin. So ispatan nyo yun kung gusto nyo, or hindi, inuutusan ko kayo, ispatan nyo yun, guys. Pakinggan nyo yung linlang ni Vicente at ni Yuri Dope. Then tapusin nyo yung video, makikita nyo din yung logo ng JNN clothing. So share ko lang. Okay, una kong dinig, sabi ko, puta ka, boses ni Yuri Dope to yun, ganun. Then nagpa-perform content, sabi ko, may katulad yung ano na ito, kung paano magsulat, kung paano yung content niya, kung paano siya magsulat, may pagka-MR, and then yung pagiging technical naman niya, Keija. Diba? Halo-halo yun, guys. Uprising. Tang ina. Pero lang kay Yuri Dope, syempre hindi naman siya battle MC. Pero Keija, may para sa akin may pagka-Keija siya na may konting MR. Yung performance niya, yung technicalities niya, Keija. Yung content niya, kung paano siya magsulat, yung pagiging left field, MR. Diba? Tapos yung boses, Yuri Dope. Ganon ko nakita si Gabe. Tama ba? Si Gabe ba siya? Tama, si Gabe siya. Tama. Kasi may laro siya sa T-Dre kanina. So shoutout kay Gabe. Tangina, ganun. Overall ko na lang siya titignan kasi masyadong technical yung baon niya dito. Ang linis, men. Ang linis nun. At nagustuhan ko yung performance niya overall. Yon. T-Dre, pakinggan natin. Tignan natin kung ano yung isusukle ni T-Dre sa ganung performance ni Gabe. Tulog. Game. Tulog daw.
Okay. Regardless, guys. Ako sa akin, hindi ko alam sa ano yung maging opinion ng iba, pero sa akin, matulugan man o hindi, basta na-appreciate ko yung performance, wala akong paki sa crowd, no? Ako tulad nun, na-appreciate ko yung performance ni Gabe. Para sa akin, hindi man mag-react yung crowd doon, solid yun. And then, ganun din, kabaliktaran. Halimbawa, may okay na linya, tapos nag-react yung crowd, and para sa akin naman is parang question na ano nangyari? Malakas ba yun? Asan yung punchline? Diba? So, ganun din. Diba? So, it depends on your taste Diba? Ako, para sa akin, solido yun. Gunto minuto, ito'y oras ng pagsundo. Oras mo na. Tulog. Game. Tulog daw, tapos di sumasagot yung game niya. Gusto ko munang pasalamatan si Sir Sino sa pagkakataong ito. Sir, maraming salamat sa pagbigay sa akin ng duelo. Pero, ba't ito lang? Tangina ni wala man lang bagabag. Walang kwenta tong match up. Dapat yung tigamotos yung nilatag. Pero hindi. Sadyang mabait lang talaga si boss. Kaya mapalad. Biruin nyo, ito yung una kong trabaho. Tapos bonus na kagad. Nahulaan mo din, sir, no? Oo. Okay. Napansin niya sa tryouts ko na crave kong pumatay. At dahil hindi siya madamot, itong Gabe yung binigay ngayong patay. Gabe binigay. Nice. Na Wang Bu, ganda nun. tumitira ng Wang Lu. Walang kwenta yung virtue. Lalo't itinapat mo tong nagpapaaral na ng anak dito sa batang may curfew. Kaya ngayon... Okay. Kaya ngayon... Tangina, body bag. Kaya ngayon... Kaya ngayon... Bababuyin ko tong uhugin na to. At saktong ito yung pinakauna mong battle, ako bibergin sa'yo. Kaya tawagin mo akong boss. Bossing. Hindi, malabato sa ito. Parang ganap na Kenshin Imura. Kaya kung tatawagin mo akong bossing, lagyan mo na rin ng Vicks si Baktong Pepsi Paloma. Walang pake sa child abuse. That fast I did. Tong eksena para masakir sa uhayo cause I'm willing to murder this kid. Kasi bata ka pa, Gabe. Kailangan mo pa ng kodigo. Habang ako, may nakaimbak na mga bara higit pang kobi ko. Kaya kahit doblehin mo pa yung edad mo na 20, magmumukha ka lamang sentimo. Lalo't napadpad ka dito sa laro na kung saan ay forte ko. Kaya pamihadong tagilid. Kasi tong match up, tingnan nyo. Ako'y halimaw sa liriko. Tapos tatapatan nyo lang ng Dayonelang may vertigo. At speaking of Dayonela, pinakinggan ko yung kanta mo. Pucha, tawa ko ng tawa. Iskastakli yung pormahan, pero yung kanta pang salbakuta. Naka ng puta, sarap mong murahin ng banayad. Yung MV neto, mukhang inspired sa Moro Beats kasi lakad din ng lakad. Pero at least, nagbunga yung lakad nitong tuta. Sa dami mong hakbang, ngayon yung break mo ay nakuha. Congrats man, nasa bargain ka na. Kaso malas mo pa rin dahil yung kaharap, malagregor. Sasaksakin ng walang awa, akin pang ididiin ng mag-ingay parang tenor at sa daan nakahilata. Ako'y buwang na pisting yawa, kaya kung ito yung break mong binigay, wala kong awat sa minor, sa sagasaan ko tong bata. Tapos paglangpas, aatras hanggang madurog yung bungo. At hindi ko titigilan ng maubos yung dugo. Sa lambot ng yung buto, di na kailangan pakulo kasi round 1 pa lang. Ipinakita ko na yung agwat at pinagkaiba natin. Ako'y bagyo sa karagatan habang ikay tila isang bangkang tinatangay ng hangin. Kaya kung mapadpad man sa liblib, tsak patay pa din kung susumahin. Sa akin dito papalarin. Kaya kahit gano'ng katikas ipakita mo dito, Gabe, di ka bibigay ka sa akin. Kaya ano, round 1 pa lang sawi, tinodo ko na dito sa Moro Beats na kolorum. Hindi nag-stick sa isang angle. Nag-iiba ng topic pero ganoon pa rin yung volume. Ikay binasag ako yung volume. Nakumbinse ko mga tao parang nakikinig ng forum. Kaya ito pinapakita ko sa'yo. Ganito kumuha ng momentum. Galingan mo, bitch. Galing!
Ito ata yung battle na pinaka masasabi kong dikit Wag lang ma-jinx. Wag lang ma-jinx, guys. Pero from their round 1, feeling ko ito yung pinakadikit na round 1 na review ko dito sa bargain. May pagka-style clash, pero may isang may isang category na makikita mo na dun sila nag-meet, which is yung technicalities, 'di ba? Si Gave, andun yung left field technicals, mga malalalim na, 'di ba? Mga malalalim na salita. And then kay Gave naman, well-rounded. Andun yung jokes, kahit papano may sundot-sundot ng jokes. Naka 4-bar set, technical, 'di ba? Andun yung technical. Okay. May boto naman na ako, wag kayong mag-alala. So I'll go with T-Dre sa battle na to. Sa round na to. Battle of round 1. I'll go with T-Dre. So bakit? Simple lang, guys. Mas kumokonekta si T-Dre. Mas built yung sulat niya para kay Gave. Angle wise references na ginamit pang Gave para kay Gave talaga yon. Yung mga wordplay niya, yung lumaro sa bata, tas Gave binigay, diba? Yun yung mga tumatak sa akin. So kahit papaano pumalag, no? Yung actually hindi nga pumalag nalagpasan ni T-Dre yung performance ni Gave. So okay, diba? Maganda yung ganda nung unang round na tapatan. And ayun, it's a 9-8 in favor of T-Dre. Dikit. Siguro kung hindi rin para sa akin, makukuha ni Gave yung yung round 1 kung sakali. Kung yung mga ginamit ni T-Dre na references or na mga angulo is hindi kumonekta, possible bibigyan natin kay Gave yun ganun ka effective din or ganun ka lakas din yung round 1 ni Gave para lang ma-visualize nyo. Pero iba yung nakita ko iba yung napanood ko sa round 1 ni T-Dre. Kompletos recados may jokes kahit papano, naka 4-bar set, direkta lahat kay Gave, laro niya dun sa Gave, binigay, bata, tinapat mo sa akin yung batang may curfew sa nagpapaaral, may pinapaaral na anak, andun 'di ba? Yung gap, andun kaagad first pa lang first lines pa lang, andun na kaagad yung parang comparison agad 'di ba? So nakita ko yung yung difference in terms of free tense. Ganun kalayo yun. And kay Gave kasi, sabi ko nga, left field technical. So, masyadong broad. May, yung siguro yung T-D-R-E-Y lang yung naging, naging okay or sabi natin direkta. Pero, most of his lines sa round 1, tawag dito. In general siya. So, yun. T-Dre sa round 1, 9-8. Round 2. Game. Yo, ganda to. Base sa iyong mga pinagsasasabi, ang masasabi ko lang, kulang pa. Sadyang hindi tumatagos. Malalaglag ka sa lalim ng bangin. Babagsak ka dadaos-dos. Kahit sa anong ganda ng boses, no? Palyadong makapuntos. Matatauhan kapag sinalpak. Mauunawaan ng lubos. Hindi nyo pa ba nakukuha? Ito'y tinapos na kanina. Purong pananagdalo ginawa. Malalim ang pagkakahiwa. Tatarak-tarakan ko pa ba sabay hugot, tuludugo, pakit punasan na. Huwag mong sabihin na pinaslang ko lang ang katawan. Kaluluwa mo'y sumisigaw na tama na. Ikalawang bahagdan. Halang na halang kung bababuyin ang baboy mong kaluluwa. Abusado pa sa abusado. Gutom na gutom ako. Kuya Sinyo, pwedeng pakisundan to kaagad. Kasi gutom na gutom ako. Hindi sapat kaya maghanda ang susunod, maging ensayado, preparado. Nananaghoy pagiging makata. Sa linya at talata, umamin ka, nakaka-inspira, nakakabigla. Walang bago sa estilo, napakadaling makuha. Referensya nito, walang dating. Puro hangin, napakahina. Bantayan mo ang radar. Ako bagyong sasagupa sa lugar ng Samar. Bago lumapag humagupit,
ibabalita ng pag-asa. Literal na walang pag-asa itong kasalukuyang naninirahan sa Pampanga. Sira-sira, tupok-tupok, Ganda nun. ibabalasek, bagsek, daladala. Malaki madilim postura ng aking aura, napakabigat sa pakiramdam ng presyon. Miski ikaw at nanonood, naaalarma sa eksena, batid kong naguguluhan kang tumuon. Emar, eh, no? Sa kalagayan na to sapagkat inatasan sa misyon, iiwanan ng sumba, bangungot mo ngayong taon. Unawain yung maigi, malabo nang makakagising, nakakulong sa kwadro, dilat kang mananaginip, kung saan-saan ka tinangay, malakas aking pag-ihip, pahihintulutang pumikit, mas lalagyan pananaginip. Malawak, manghamak ka, sige maliligaw. Katotohanan ng refleksyon, sarili mo, hirap maging ikaw. Ligaw sa lawak ay ikaw, ikaw aking nililigaw. Pagtapos susuko ka dahil hirap kang magpaka-ikaw. Lusaw. Pangina, Oh, 'di ba? Ganun talaga eh. Ganun yung ganun yung writtens niya. Writtens niya may pagka-MR, left field. Technical niya pag Keija. Tapos si boses niya Yuri Dope. Ganun talaga, ganun ko talaga nakikita yung yung isang Gave. And yun, rounds 1 and 2 the same. The same ng content, the same ng approach. Proceed tayo kay T-Dre. Kung ano man yung komento ko sa round 1 ni T-Dre, ni Gave, yun at ayun lang din yung sasabihin ko sa round 2 niya. So, proceed tayo kay T-Dre. tayo na mga angle nito, galing sa sa tryouts video. Ikaw yan, yung tryouts video mo kay Ram. Siguro kahit mapakinggan niya yun, hindi yun magpapanik. May galit ka wala kay Ram. Dapat nagpasulat ka kay Arik. Sir, sulatan mo ng yung Graham bars. Hindi, game. Game. Gago, naglabas sa Alam mo ba, wala akong maisip na anggulo sa'yo. Hanggang sa nakita ko yung pangalan mong buo. Gabe Gilbert Ferianeza. Naku, huli tong mangmang. Kaya bigla akong napaisip, putya angle ko na lang. Para malaman din nila lahat dito na Ferianeza. Kapilido mo si Badang. Di ba, sir? Tangina, dinideny. Sir, di ba? Ferianeza si Badang. Real talk. O ito, pamangkin niya. Kasuba ka magribat sabihing kagasan. Ulul. Hindi bagay idugtong sa'yo yung ganyang pangalan. Kaya wag mong ipagkait dahil dito di lang ikaw yung kalahok na may ganyang kapansanan. Baka nakakalimot kang Ferianeza din si Tonzi. Dalawa kayong nakapasok na magpinsan. Hindi ko alam yung mga angulo niya kasi hindi ko naman hindi ko alam kung last name ba ni Badam is ganon. Hindi ko rin alam kung yung last name ni Tonsi is ganon. And then si Gabe naman, first time ko na siya mapanood. So medyo off sa akin yung angulo na ginagamit ni T-Dre ngayon. Okay? Kaya putang ina mo, J-Boot G. Yung Diyosa mo nasilipan ko ng info na iniwan ka February 14, saktong araw ng mga puso. Alam nyo yung dahilan? Kasi maliit daw kasi yung titi nitong pamangkin ni Badang. Pag sinutsupa ka daw ng yung titi di umaabot sa bagang. Kaya imbes na makipagtalik yung babae mong tigang, sa sobrang bitin niya sa'yo, mas pinili niyang i-touch herself na lang. Tangina. Pero sa kabila ng lahat, yung kahambugan nito hindi pa din humihinto. Lalo't kung usapang binibini yung nasilip niyang tagpo. Pinagmamalaki niya kasing chikinini yung bakat kahit naipit lang sa pinto. Kamukha ni Michael Jo to Kaya na ko pa iniisip kamukha niya si Michael Jo. Ito hindi pa din humihinto. Lalo't kung usapang binibini yung nasilip niyang tagpo. Pinagmamalaki niya kasing chikinini yung bakat kahit naipit lang sa pinto. Tangina. Kasi tingnan nyo naman yung muka. Tingin nyo may babaeng maghahabol dyan. Kaya sumalang na lang to ng BRC. Kaso di nakapasok tong manyak na talunan. Kasi yung pinili niyang tirahin si Deo sa Bataan. Yung ginawa nitong gago, kinuha yung profile pic tapos pinagjakulan. Walang iya ka, tinira mong literal.
Wala na ngang kaluluwa yung tao, tinanggalan pa ng dangal. Doon ko nasabing itong si Gabe ay kulang sa moral. Kasi imbes na mag 4-bar setup, yung ginawa niya, naglulo. Oo, napanood ko yung tryouts video mo doon. Sige, ilabas nyo si Deo. Puta, pagjajabulan ko. O diba? Kaso niribat niya bro, yung linya maiksi, hindi makita, parang burat mo. Tangina nagsasagutan. Talagang grabe yung arit. Sa sobrang liit daw ng titi neto pag nagjajakol nail cutter gamit. A few moments later, Gabe left the group. Ano, binuli ka ng sagad? Kaya tanong ko lang kung kaya mo pa ba. Iba yung pressure dito man, wag kang tatanga-tanga. Kaya kung nakalusot ka sa tryouts gamit yung lyrics ng kanta, pues dito sa tunay na duelo, di na yan uubra. Kasi dito sa bar game ng tryouts, imaginary niya kabattle si K-Ram. Pero ni isa sa lyrics niya, walang K-Ram na binanggit. Tangin ng estilo yan, parang umorder ka ng manok, tapos yung binigay ay pinakbit. O di ba ang layo? Tapos inumpisahan niya sa gun bars. Kalagitnaan, nag-gun bars. Puta, nag-gun bars hanggang natapos. Tangina, kupal ka ba, boss? Dapat pala pangalan neto Stickman eh. Kasi isa lang yung topic kada rounds. Kaya kung ganyang estilo lang, mamamain. Tung mahilig mag-stick ay mamalasin. Ngayon na murder ka sa pain. Kaya kung ipapakita mong ganon lang palaman, siguradong burger to sa akin. Lalo't kung usapang punches, ako hindi na maaawa. Si baktong bigger opponent, iiwanang nakahilata. Oo, yung kalaban mo, magulang na. Tama ka ng hinala. Tung ka-match up, uhugin na bang ako sanay namang mama. Kaya kung naghahanap kayo ng KO, you can count on me, papatulugin ko tong bata. Kaya ngayon, makikita nyo na yung difference nitong umaastang king na self-proclaim. Huwag feeling high kay Kurt Cobain. Pag ako lumapag, pang David Blaine. Now I'll choke you like I'm Kane. Bagsakan ko pang Francis M. Habang sa'yo pang Liam Payne. Kaya feel the pain, kid. Nauuga na to malamang. Isa kang mahinang nilalang. Di ka bagay dito, mas mainam pang nag-music ka na lang. Kasi iba na tong linya na tinatahak mo na pahalang. Di mo na magiging forte tong duelo, lalot kaapelido mo si Badang. Okay, dragging tong round 2. Nainip ako doon. Ito, real talk. Nainip ako doon. Sinasabi ko naman sa inyo, 'di ba, kapag dragging o hindi. 'Di ba? So, round 2, una, naglabas siya ng phone. So, regardless, may nakita man siya doon or wala. Regardless, basta naglabas ka ng phone, automatic babawasan ko ng puntos 'yon. Pangalawa, lumitaw yung pagkakaroon ng mahabang oras. Diba? Kasi naging dragging eh. Yung round 1, hindi ko namalayan na ano yun. Hindi ko, para sa akin hindi ko namalayan na mahaba yun. Kasi kumokonekta eh. Naging maganda yung performance, naging maganda yung delivery. Pagdating sa round 2, andun pa rin naman yung delivery, andun pa rin naman yung performance, andun pa rin eh. Hindi naman nawala. Alam nyo, ang nawala lang is yung effectivity ng mga lines, yung mga references na effective, yung mga angles na effective, ayun yung nawala. Kaya lumitaw yung dragging moment. Kumbaga, ang bagal ng facing, ang tagal niya matapos, ang dami ng negative na pumapasok, parang nakakainip na, asan ba yung punchline, asan ba yung setup, ganun. Ganun siya nag-end sa tenga ko. Okay yung round 1. Props kay T-Dre Hindi ko dinidisregard yung round 2. Sariling opinion lang. Kasi ang ganda ng round 1 niya eh. Kompletos recados yung round 1. Ang ganda, real talk, ang ganda ng round 1. Pagdating sa round 2, naglabas ng phone. Diba? Naglabas ng phone. Ang haba ng round. Naging dragging. Ganun ko nakita eh. So, mahirap kasi dragging yung performance ni T-Dre, din kay Gabe consistent. So, paano gagawin natin doon? Itatabla natin. Bibigyan natin kay Gabe. Ayun lang naman yung choice eh. Hindi na to pwedeng mapunta kay T-Dre. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko bibigay kay T-Dre yun. It's either Gabe or Ty. Pero since
si Gabe is same performance, consistent siya eh. Then si T3 naman bumaba. So I think bibigyan ko ng tabla yung round 2 kasi 9-8 sa round 1, which is kita doon na lamang si T3 in terms of returns. Then pagdating sa round 2 naman, yung performance ni Gabe, yung returns ni Gabe, same sa round 2. So walang pinagbago eh. 'Di ba? Kumbaga parang inulit lang ni Gabe yung round 1 niya dito sa round 2. Ganun lang halos talagang content eh. Tapos ang naging katapat naman nun, mas mababang performance para kay T3. So I think pwede nga kay Gabe yung round 2 eh. Diba? Ganun ko siya nakita kasi ang laki talaga ng binaba ng performance ni T3 dito. Plus naglabas pa siya ng phone. Ay di ko alam kung anong gagawin ng mga judges doon, pero ako nagle-less talaga ako ng puntos pag ganun eh. Okay, so ulit, round 1 T3, round 2 bibigay ko kay Gabe yun. So ayun yung mga final na yun. Kung kanina tinabla ko, hindi pa ako masyadong decided nun. Basta round 1 T3 sobrang linaw nun, kahit no-brainer na doon. Pagdating sa round 2, consistent na performance para kay Gabe. Then kay T3 naman, ang laki ng binaba. Plus, umawak pa siya ng phone, naglabas pa siya ng phone. So, I think that's a clear vote. Gabe will get this round. So, that's 16 all. 9-7 and 8-8. So, that's 16 points all. Round 3 will be our deciding round. Let's hear it. Banat, para kay Gabe. Magulang ka na, pero puro kabastusan ang lumalabas sa bibig mo. Round 3, game? Ikatlong bahagdan. Lakas at bala mo, ubos. Pilit-pilitin pang umahon. Hininga ka pos, kakahit kaos. Buksan ka malayan, alab kumukulo. Malinis kong tinanghal tinaos. Binalagtas, binalangkas ideya ko dahil hindi ka pa ayos. Matatandaan senaryo na to. Bitbitin pa uwi karanasan. Bago magtapos, tinapos na to. Hinaharap na karaan. Balibalik na rin ganon nakaraan sa hinaharap. Walang pinagkaiba, tugon, tumatagos, tumatalab. Sige, balikan natin panahon. Ipapasyal kita upang masagap mo lahat at memorya madala. Nasa harap ang hinaharap. Masdan mo ako sa mata. Hindi mo ba nakukuha? Pinapaikot lang kita. Nakakahilo salita. Hindi talaga makukuha. Paikot-ikutin ba naman? Nakakahilo talaga. Isipin ng malawak. Makukuha ibig sabihin. Kung makuha ang sagot doon mo sa ilalim palalimin. Halungkatin, hukay-hukayin. Kung saan-saan hanapin. Habang inaakto mo, nagmamasid akong tahimik, prediksyon eksena na to. Biglaan sa akin to lalapit. Kahiling-hilingan niya sa akin sa pagkabangungot niya, hangad niya ng gumising. Sinagot ko siya, patawad. Tanggapin ang katotohanan. Ako iyong tagapaghatid, sundo. Buhay kamatayan, nakaraan at hinaharap. Walang pinagkaiba, sinapit mo'y pagkamatay. Iba't ibang nobela, ngayon nadadama. Nagiging klaro, malinaw na. Natatanggap ng maluwag, kontento kung nasaan ka. Laliman ng pagkakahukay, magpakalunod ka. Kaluluwa mo ay sumalangit na natama sa pamamahinga. Bilang hatid at sundo ako'y naiengganyo, masaya. Pinahirapan, pinaglaruan, nilakbay pa kita. Saksi sa mga ahanggulong ginawa. Hindi ka natutuwa, sapagkat patay ka na naman. Malagim kong ipapamuka. Sa tinakdang oras at panahon, no? nangyari ang gabing pagkamatay na hindi mo pwedeng talikuran. Banat, para kay T3. Consistent na performance. Kita nyo naman siguro, may pagka-MR talaga yung performance na ito sa left field, no? Ang lawak ng mga ginagamit niya, pero ang same kay MR, hindi, si MR kasi sa mga sa mga past battles niya na na-review ko, may mga na siya, may mga direct na punto na siya dito si MR Dito kay Gabe, konting hasa pa, magkakaroon na rin to ng ganun ng atake. So 1, 2, 3 consistent. Ang hanap ko is yung mga direktang punto, direktang suntok, ayun yung hinahanap ko, but hindi yun dumating. Diba? Overall performance ang naging dito, naging sandata ni Gabe. Content, punchline, angles, reference, diba? Iba-iba
Sobrang lawak. Tapos, masasabi ko na hindi built for T-Dre yun. Masyadong malawak. Diba? Strongest round niya siguro yung round 1 para sa akin. Pero, halos the same eh. The same energy, same performance level, yung 1, 2, and 3. So, ito. Tignan natin kung malalayo ba ni T-Dre yung sarili niya sa round na to. Game. Ang inang style yan, parang autism ang puta. Ano ba nakakatakot sa'yo? Yung estilo Tayo ng na story. Michael Joe eh. Oh. Kung makapag-post ka, alam mo talaga, galing ng flip top, pinupush pang proven. Well, paano ka makaka-flip top, imas mukhang hip-hop pa nga sa'yo si Josh Colin. Tangin na round 3 game. Michael Joe. Oh. Para sa mga tropa kong tiga Pampanga dyan, salamat sa pagsama at pagsuporta sa bago kong laban. Tsaka salamat sa lahat ng mga tropang nag-alok sa akin ng matutulugan. Ngunit pasensya bagamat merong kailangan patunguhan. Yung mga alok, di kinagat kahit bukas pa na pintuan. Kahit pa na magdamag ito'y hindi pinagtuunan. Kaya pasensya sapagkat ito yung gusto kong tuluyan. Ito'y walang magagawa kahit na gusto nyong tulungan. Oo, walang mapapala kahit na gusto mong lumaban. Magmimistulang aso na gala sa Kapampangan. Marahil ay marami kang pwedeng gawin at patunguhan. Ngunit ang kahahantungan dito pa rin Ganda ng extended rhyme schemes niya. Magmimistulang aso na gala sa Kapampangan. Okay. Marahil ay marami kang pwedeng gawin at patunguhan. Ngunit ang kahahantungan dito pa rin mapupulutan. Kaya kung gusto mo suntukan, wag na oy. Tangin na lalabang ka dyan, ikilalang gangster yan sa kanila. Kaso madupang, yung hood nyo may kulang. Pinapangalandakan niya palagi na laking street sa mura niyang gulang. Tapos malaman-laman ko, pangalan ng grupo nyo, Alpha Mama, ano ulam? Oh, yung grupo niya, yung grupo neto, yung gigs, tuwing December ng simbang gabi. Palaging outfit check to mga loko. Yung modus neto, pag walang pera ng hunting ng bakla na lolo. Kaya kawawa sa'yo si Aling Bridget, perwisyo ka sa kanila. Paano pati yung bisyo mo gago, inaasa mo pa sa yung ina? Ultimo yung yosi niyang camel, puta, pinapasan pa siya. Pero seryoso man, di ka tigatagig, di ba? Pero kung umasta, makapanglait ng probinsyano, kala mo talaga, high brand siya. Malaman-laman ko yung bio mo sa FB, tiga Sibuyan Island ka. O, di ba? Di ba? Real talk. Real talk. Tangina ang alat. Kung ako, probinsyano, ito naman anak dagat. Tanginang battle to, parang Cardo versus Aquaman ng puta. Pero hindi mo ko mauuto, ako'y buhay na kamalayan. Kahit dumanak ng dugo, wala pa rin pagsisisihan. Kung ito galing pulo, pues ako na yung gahaman. Sasakupin ko hukbo na parang Ferdinand Magellan. Nice. Kaya kapag ako nagpaputok, Ganda nun. Ganda nung reference na yan. ito pang pikulo. Yung lakas di makatinag kahit man lang tetano. Habang ako, durog pati buto. Hanggang maging abo. Di lang pulo nakaramdam yanig yung arkipelago. Kaya ano, wala ka nang magagawa. Kaya kahit tawagin mo pa akong mangmang, bisakol, hindi na ako bago. Kaya wala akong pake kahit kami ay maltrato. Dahil di naman sukatan ng antas ang dialekto o estado. Masyado lang kayong presko. Kaya kung ipagpipilitan mong kapansanan ng pagiging probinsyano, ikaw ay bobo. Pues ngayon ipaliwanag mo mismo sa harap ko yung dahilan kung bakit meron akong 3 tiga Luzon na nilampaso. Kaya ngayong dinurog na kita, malamang gagawa ka na ng diss track. So git rap, walang paki sa mga feedbacks. Ang importante sa ngayon, ikaw yung napili kong pang maniac bitch time. Magingay, para sa battle. Lalas! Bargay! Hirap. Hindi, meron na akong boto. Ibibigay ko yung boto kay T-Dre. Pero yung round 3, hindi, round 3 dikit eh.
dikit. Siguro lumamang lang ng konting-konti si T-Dre sa mga references na ginamit. Sa mga references, sa mga angles na ginamit niya para kay Gabe, tsaka mas direkta yung punto niya. Di ba? Pinakinggan ko yung round 3 ni T-Dre. Di ko na pinutol kasi actually may hinahantay ako. Hinihintay ako na isang pasabog, isang linya, katulad nung round 1 niya, 'di ba? Ang daming pasabog doon, 'di ba? Ang lakas noon So yun yung parang inaantay ko sa round 3 kasi kailangan maibalik ni T-Dre yung ganong performance yung sa round 1. Ganong performance yung niya kailangan niya. Kaso pagdating sa round 2 lumaylay. Pagdating sa round 3, yun naman yung hindi naman siya katulad ng round 2 performance pero iniintay ko yung isang linya na talaga na panapos or puputok na yun yung mag-stand out, ganun Pero hindi dumating yung ganung category, yung hinahanap kong ganun hindi dumating. Ang napansin ko dito is marami siyang references na ginamit, marami siyang angles na ginamit, at lahat yun para kay Gabe. So, dikit to, at hindi ko alam kung magiging tama na yung magiging boto natin dito, pero I think I'll go with T-Dre sa rounds 1 and 3. Diba? Round 1, that's a 9-8 in favor of T-Dre. Round 2, naglabas ng phone, dragging. Ang haba ng round, lumitaw yung mahaba yung round. Gave yun. Then round 3, tara mo yung round 3, hindi ko nakomenta ng mahaba yung round. Kasi para sa akin, sakto siya. Hindi naging dragging. Kung mahaba man yung round, siguro baka di nyo lang natrepan. Kasi para sa akin, natrepan ko yung round 3 niya at napansin ko nga na marami siyang reference na ginamit dun tsaka mga angles. Kaya para sa akin, hindi siya ganun ka-dragging. Mas dragging talaga yung round 2 para sa akin. So, actually, tabla siya Diba? Maayos na performance ni Gabe. Then 8 points na performance para kay T-Dre. So that's 9-8 sa round 1, 8-7 sa round 2, and actually yung hirap ng round 3. Kasi hindi naman bumaba yung performance ni Gabe Actually hindi siya hindi siya bumaba. 1, 2, 3 ni Gabe pare-parehas Di ba? Pare-parehas na performance. Hindi umangat, hindi bumaba. Same lang. Sobrang same lang. So, kung magbe-base tayo sa pinaka-scoring, that's 24 points. Diba? That's 24 points. Then, kay T-Dre naman, 9, 7, and 8. And that's 24 point also. Ito nga yung pinakadikit na battle na nireview ko sa Bargain. And, grabe. Pero, bibilisan ko na lang din. Tabla siya per round. Ulitin ko lang, that's 24 points all. 9-8 round 1 T-Dre, 8-7 round 2 Gabe, and that's 8-8 sa round 3. So to summarize, that's 24 points all. Pero meron naman akong boto dito, and I'll go with T-Dre nga sa overall performance. Bakit? Kitang-kita mo yung lamang, no? Kitang-kita ko yung lamang. Kitang-kita nyo yung lamang siguro. Gabe, sabi ko nga, halo-halo siya, no? May yung pagiging left field niya MR. Tas minsan yung delivery niya sa ibang lines niya may pagka-MR din. Yung pagiging technicals naman niya may pagka-Keja, which is a pricing, di ba? Then sa bosses naman may pagka-Yuri. Yuri dope, di ba? Ganun ko siya nakita. Kay T-Dre naman, kamukha niya si Michael Joe. Kamukha niya si Michael Joe. Tapos ang nagustuhan ko kay T-Dre, kaya si T-Dre ang binoto ko sa battle na to kasi marami siyang elements na dala. Jokes, bars, maayos na reference, maayos na delivery, maayos na angulo, 'di ba? Ganun. And yung sulat niya built only for Gabe, unlike si Gabe medyo kalat. Tsaka may angulo rin may linya rin si T-Dre kanina na
imaginary battle mo si Kayram pero wala kang Kayram na binanggit doon. So, which is nag-reflect sa battle nila ni T-Dre. Kasi, round 1 lang siya nagbanggit ng, alam mo yun, nameplay I mean, wordplay sa T-D-R-E-A. Ganun lang. Pero rounds 2 and 3, wala na. Diba? So, yun yung conflict sa both MC. Pero, para sa akin, T-Dre to nakuha niya. Mas compact, mas flavored. Props kay Gabe, malinis na performance yun. Pero, I need more creativity. Diba? So, alam ko mahahasa ni Gabe tong performance niya. Kasi andun Andun na yung sulat. Ano na lang, effective punchline, effective haymakers, angles, reference, ayun na lang yung kulang. Then, kay T-Dre naman, more creative pa sa mga susunod. Yun lang naman. So, ayun. T-Dre, overall. Pass ball. Yeah. Shoutout sa kanilang dalawa. At ang boto ng Urado, 3-0 para kay T-Dre. Yeah. Tumama rin, guys. Tumama rin. So, sa 4 na battle na na-review natin, it's 1 out of 4. T-Dre. Shoutout kay Ate Abby na nakatapon sa akin ng abis sa bus. Lang. Sa magulang ko yun. Baraba na Aldrich, Mark J. Ayun si Michael Joe. Rosima. Boto ko 1. Saka sa Mamiyo at Mabulay Family. Let's go. Yo Vicente, boto ko 1, 2, 3 kay T-Dre. Mad props kay Gabe kasi iba yung dala niyang arsenal, pero yon mas nangibabaw lumutang si T-Dre, kaya yon T-Dre. Binoto ko all 3 rounds si T-Dre, pero props dito kay Gabe. Nagustuhan ko kay T-Dre, though halos may similarity yung estilo na ginagamit nila, pero si Gabe kasi hindi ko napipil na rumirekta kay T-Dre. Oo nga, hindi nga. Mga sulat niya, parang bibilang ng 1-2 punchline, then the next hindi na parang rekta kay T-Dre. Pero kay T-Dre, yung mga angle na ginagamit niya nakarekta dito, pati yung apelyido sa yung iba pang mga angle sa yung imponeto nakuha niya. Pero props dito kay Gabe, binigay ko all 3 round kay T-Dre. Congratulations Bargain at Casino. Yo, binoto ko si T-Dre. Props kay Gabe. Props sa sa composition, yung mga rounds niya. Para sa akin, hindi lang siya naging ganun ka-effective sa battle compared kay T-Dre na yung mga angles na ginamit ni T-Dre pang battle yes. Oo. Tama naman. Tama naman. Naghihintay ako ng moment niya kung kailan siya makakatama talaga isang solid na suntok, din baka makakuha siyang momentum din magtuloy-tuloy. Yes. So yun nga, parang di natin masisisi, first time pa lang nila, pero yun nga, at least di ba, solid pa rin yung naging kinalabasan ng battle nila. Pero props kay Gabe. So, yun. Agree with M-Zite. Nag-aantay rin siya ng isang linya na kokonekta talaga na magbo-boost, which is yun din yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Yun lang. Ito na yung last na battle na re-review natin sa Bargain as of now, as of today. Kasi 5 battles pa lang ang nandito sa channel ng Bargain at shoutout kay Sinyo. After neto, punta tayo ng Durugan 2. Merong mga battle doon at may request kasi na Romano versus Katogne. So, siguro singit ko yon. Tapos, tignan natin kung may mga bagong upload sa Durugan 2 para mapagsabay-sabay natin yung Durugan 2 lineup. Kasi yung Durugan 1, 5 yun sunod-sunod, diba? So, ganun din sana yung gusto kong gagawin sa Durugan 2, 5 sunod-sunod. So, let's see. Okay, so marami pa tayong request and sana ngayong June matapos natin yun. So, yun, kita-kits tayo. Supportahan nyo rin yung clothing brand ko, guys. So, kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.